Hi everyone! For today's video, gusto ko lang i-flex sa inyo yung alaga ko na talaga namang napakagaling mag-trumpet. Ngayong araw nga sa bahay lang ang kanyang lesson. Kaya naman, marami kaming time sa isa't isa. Medyo hindi rin ako masyadong busy ng mga araw na yan, kaya naisipan ko na mag-video ulit kaming dalawa. Alaga ko ay game na game din naman sa mga video na mga pinagagawa ko. Ayan nga at nagpakitang gilas pa. Bagong bili kasi yung trumpet niya na yan, halos kararating lang. Kaya namang tuwang-tuwa pa siya na laruin ito. Nakakatuwa din naman talaga ang alaga ko dahil 5 years old lang yan, pero tingnan nyo naman, napakagaling niya mag-trumpet. Yun nga lang, medyo masakit sa tenga ang trumpet niya. Ay di bali nga sana kung ang tinutugtog niya ay paiba-ibang kanta, ay halos iisa lang din naman. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo tapusin yung kanta mo? Sabi niya, wala daw siyang notes na tinitingnan, kaya hindi daw niya matugtog ng buo. Kaya kung ano lang daw yung naaalala niya, adi yun lang. Kaya nga sabi ko, ay sige na nga, ano pa nga ba magagawa ko? Kahit rinding-rindi na yung tenga ko, at iba din nga talaga ang mga bata dito sa ibang bansa. Samantalang nung maliliit kami, ang turotot namin, yung dahon lang ng palapa ng nyug. Pagkatapos nga niya magtugtog, tinry ko namang hawakan yung kanyang trumpet. Aba, ay nagulat ako, kabigat naman pala. Akala ko kasi magaan. Ang trumpet niya kasi dati na nauna ay mahaba kesa dyan. Pero hindi siya ganun kabigat. Gulat ako, aba bakit itong ipinalit ng nanay niya ay napakabigat? Sabi niya, i-check ko daw yung kanyang likod at kakabitbit daw niya ng trumpet niya ay pinagpapawisan daw siya. But in-explain pa sa akin kung ano yung mga butas na nandoon sa kanyang trumpet, kung para saan daw ba yung mga yun. Ano bang kinalaman ko dyan? Explain mo pa sa akin. Sabi ko sa kanya, sige ibagsak mo yan sa paa mo para iyak tawa ka sigurado. Pagkatapos niyang magsawa sa kanyang trumpet, ito naman at ini-explain na naman niya sa akin itong laruan niya, yung kanyang train. Sa totoo lang naririndi ako pag nilalabas niya itong laruan na ito. Paano ba naman nakahara dyan sa sala? Halos wala ka ng malakaran sa laki ng laruan na yan. Pero ang kagandahan kasi sa alaga ko, hindi niya yan pinatatagal. Pagka nakalaro na siya, pwede na niyang ligpitin yan. At sabi niya sa akin, ay kayang-kaya naman daw niyang buuin uli. Hindi pa nga siya nakontento sa kanya pag i-explain at tingnan mo nga't pinalapit pa talaga ako. Gusto niya kasing ipakita sa video kung paano daw gumagana yung kanyang laruan. At dahil hindi naman din talaga siya titigil hanggat hindi ko siya nilalapitan, kaya sige pinagbigyan ko na. At sa kakadaldal nga niya, hindi namin namalayan na oras na pala para pumasok siya sa eskwelahan. At dahil hindi nga namin namalayan yung oras, sabi niya hindi na daw niya maligpit ang kanyang laruan dahil wala na nga kaming time. Kaya ang sabi niya, pwede ko na daw ligpitin pagka naihatid ko siya sa eskwelahan. Pero bago kami umalis, aba ay talagang sinigurado ko muna sa kanya. Ilang beses ko siyang tinanong kung sigurado na ba talaga siya naliligpitin at baka mamaya ay pag uwi niya ay paghanapan niya ako. Wala na nga din daw siyang time para laruin pa yung laruan na yan dahil busy na siya after school. Kaya sure na daw siya. Kaya naman pagbalik ko sa bahay, galing sa paghatid sa kanya, ayan nga at niligpit ko na at itatago ko na ulit. Matagal na kasi nakatago yung laruan na yan, ewan ko nga ba at nakita na naman niya pa at nilabas na naman. Pagkatapos ko nga mailigpit ang laruan, agad-agad ko naman itong inilagay na sa dati niyang lagayan para naman hindi na pahara-hara at talaga namang hindi kalakihan ang bahay ng amo ko ay napakasikip. Pagkatapos noon, hiniligpit ko na rin ang mga kaunting kalat na naiwan dito sa aming lababo kasi nga siya lang ang kumain ng lunch kaya di naman masyadong kalat. Sobrang late na nga din nga ng mga oras na yan kaya nakakaramdam na rin ako ng gutom kaya minamadali ko na talaga yung mga dapat kong ligpitin bago ako kumain. At sa wakas natapos din ang mga dapat kong gawin kaya oras na para kumain. Syempre dinala ko na naman ulit sa aking kwarto yung pagkain ko kasi mas gusto ko talagang kumain sa room ko. Carbonara nga pala ang pagkain namin ng araw na yan. Para sa akin medyo masarap siya kaya pinartneran ko siya ng drinks. Dahil wala naman kaming ibang drinks na naka-stock dito sa bahay kaya sige na nga mag-Yakult na nga lang tayo. Ay, ang sarap talaga ng buhay kapag mag-isa ka lang talaga sa bahay. At para mas lalo pang sumarap ang aking pananghalian, manonood muna din ako habang kumakain. Kaya hanggang dito na lang muna.